Lineup namin ngayon, maganda yung chance. Pero syempre, ang importante is yung preparation talaga. Kasi yung kalaban namin, mga nagpalakas din. Hindi lang sa North, even dun sa South talagang nagpalakas din yung mga teams. Kaya kailangan talaga yung preparation, yung kiron para maprotekta namin yung championship. Pinapangako namin na makuha ulit yung second title ng Abra. Basta gagawin lang namin every game na all out kami para makarating ulit tayo sa national finals. Pinapangako namin na ibibigay namin lahat para maproteksyonan yung championship. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi ito basta highlights. Hindi ito basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog, at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besamis. Ito ang podcast na hindi lang basta recap, ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno, game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. I'm feeling like a champion today sa mga guests natin. Yes, I agree. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomsilian. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. Kung may talo, aba, may Rebanse. Good morning. Good morning. Morning. Champion tong umagang to, tama ka, Coach Champion Chris, talaga. no? Yung pagpunta pa lang dito, champion na eh. Oo. yung pagtahak pa lang, no? Papunta dito sa ating studio, Yung tama? isa, galing Korea pa. Yun yung mas Ano? Yun champion. ang pinakamaganda. Anyong? At babalik pa. Hindi. At babalik pa I'm lang. collecting receipts someday. Sisingilin ko kayo rito. Pero syempre, tama ka nga, Coach Chris, no? It feels like a champion episode because yung mga kasama natin ngayon, hindi lang isang beses nag-champion, no? Marami na. Mhm. Marami na sa isa. Okay, simulan na agad natin ang At gusto kwentuhan. pandamihan. Oo nga. Simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the players and coaches' perspective. Mga Karibanse, joining us today, let us all welcome from Abra Solid North Weavers, Coach Yong Garcia and Mike Ayonayo. Woohoo! Yeah! Oh, ayan na. Alam na nila kung bakit champion ang umagang ito. Oo. Okay. Welcome to Rebanse, Coach Yong, Mike, no? Good Una-una morning. maraming salamat at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon sa maulan na araw Lumusog ba na kayo sa baha? Medyo. Medyo. Okay. Oo. File tayo for reimbursement siguro. Oo. Pero ang maganda, alam nyo, ang Abra, dahil nga champion na sila, hindi sila basta-basta. Kahit ganitong maulan, galing sila sa practice. Okay? Hindi nila iniintindi ang panahon. Basta kailangang may goal sila, nagpa-practice. Umulan man o umaraw. O bumagyo. O bumagyo. Kahit holiday yan. Oo. But obviously, no, we invited them here because Coach Yong Garcia will be the head coach for the second time, no, in a Norte. row of the North All-Stars, no, for All-Star Day on August 29. At syempre, pangalawang beses na ni Coach yung mag-coach ng North nga, medyo alam na niya, no? Kung paano ang experience ng All-Star coach. Tanong ko lang sa'yo, yung last season, syempre, nagbago yung lineup ngayon, ano? Para sa'yo ba, mukha ba lumakas? Meron kang kay Manny Ladi, no? A starter. Meron kang, obviously, si Dave nandyan. Nadagdagan si Warlo Batak. And then there is Raven. Did we miss anybody? I think that's it. We're no? we're missing someone. We gotta put the list up. Oo nga di ba? back Parang, hindi, si Orlan Wamar. Orlan Wamar. Si Orlan din ang nag-start last year na coach. Yes. Okay, so basically, ang nadagdag sa'yo ngayon, si Ladi at saka si Raven ba last year din? Siya Yes, rin, no? O, si Raven. Ladi at saka si Warlo. Kumusta tong lineup na to sa'yo, coach?
Maganda yung lineup ngayon. Oo. Mas maganda compare last year. Mas Mm-mm. maraming scorer. And Tama. sobrang balance. Kanino ka excited, Coach? Si Ladi. Anong mga inaasahan mo kay Lading makita? Nakita naman natin kung paano maglaro yung Ladi. Talagang all out yung bata. Especially sa depensa. Makikita mo yung leadership niya. Talagang very vocal siya sa inside the court. Si Coach? Si Warlo. Warlow, grabe yung aggressiveness ng bata na to. Talagang fit siya dun sa gusto kong mangyari na run and gun. So, kwento ni Coach sa akin doon kanina, nag-practice daw sila last season sa All-Star day before. They did. Oo. Talaga? Oo, Okay. nag-practice daw sila. So, sigurado. So, may ensayo ulit to bago mag-All-Star Day? Coach? Hopefully. I-announce mo na ngayon habang hindi alam ng mga player para malaman na rin. Mas okay sana para mas mabigyan namin ng mas magandang laban ulit yung South. Oo. Kailangan namin mag-ensayo. Kahit Tsaka at gusto least nila maka-one magawin day. ngayon. Yeah. Tulad ba ni Dave, Coach? Obviously, magkasama kayo ni Dave sa Abra. No? He was our guest couple weeks back. And dala-dala niya yung All-Star game lang ito. Pero isa sa mga unang lumabas sa bibig niya, talagang gusto niya makabawi. So, sobrang gusto niya makabawi. Binanggit niya yung pangalan, yung pangalan. Sino yung nakashoot Kamson. sa harapan niya? Kamson. Si Kamson. Oo. Nagmakaawa siya na sa MPBL, isama sa lineup ulit Oo. si Kamson para lang makabawi siya. So Oo. medyo ganun din ba yung niyo, Coach, in terms of makabawi? Yun talaga yung gusto namin mangyari. Makabawi sa kanila from last year na talo. Kaya nga sakto ngayon, rebanse. Oh, Ayun, ganda. Galing, ha? Oy, Naunahan tayo ng The guest natin ngayon, only ha? guest, di ba, so far, Yes. that has used our title, di ba, in the conversation. But obviously, Mike Ayon is also doing his second All-Star Day. He was part of the first one was nung nasa San Juan San ka. Juan Nights. Nung Oo. time ko sa San Juan. 2019 nata. 19. No, I believe 19. So ano ka ba nun? Sa All-Star game or sa 3-point Sa split? All-Star Game, tsaka dunk contest. Talaga? Sumali ako sa slam dunk. Athletic Wow. Talagang ganun, ano? So Slam dunk pinagbibigyan mo pa si Joe na hindi ka Hindi. sasali. At sasali ka na ngayon sa 3 points kesa sa dunk. Sa level ng dunk ni Joe, hindi ko kaya. Hindi kaya. By the way, kasali pa rin si Joe. Oh. Kasali pa rin. Kasali pa rin, oh. So Mike, nung panahon na yun, sino bang nanalo nun? Anong kwento ba ng All-Star nung season Naalala mo 2? pa ba? Yung South yung nag-champion nung time na yun nung sa amin. Si Jeff ata yung Viernes. si Jeff ata. Sinong yung teammates mo nun? Sila Batino. Sino pa ba? Gab, nandun pa ba? Si Gab ata. Oo, Or Gab. Gab ata. Gabanan. Gabanan. Kasi reigning, siya nun eh. Well, after that, reigning MVP siya nun. Okay. So dahil nga pinag-uusapan na ang All-Star, no? Obviously, hindi lang All-Star lineup sa All-Star game ang hawak ni Coach Yong. All-Star din ang lineup niya sa Abra, which is why, no, champion sila last season. At obviously, lahat ng mga players na nakakausap natin dito, nakakausap ko sa dugout, iisang sinasabi nila, nakukunin nila ulit this season. Nothing short. Nothing. Mm. So kumbaga, Coach, let's talk about no yung goals at saka yung basically yung lineup na meron ka this season. Do you feel like kayo pa rin ang team to beat in the MPBL right now? Sa lineup namin ngayon, maganda yung chance. Pero syempre, ang importante is yung preparation talaga. Kasi yung kalaban namin, mga nagpalakas din. Hindi lang sa North, even dun sa South, talagang nagpalakas din yung mga teams. Kaya kailangan talaga yung preparation, yung kiron para maprotekta namin yung championship. Okay, go ahead. Yeah, so obviously, Coach, 2 seasons as the head coach, no? I think it's safe to say, hindi kayo sanay matalo. By the record itself, right? My question is, how do you, because you went on an insane, what was that, 36, 38 game winning streak. Until nung 36. natalo kayo nung itong 36, right? Until nung natalo kayo nitong May, right? Versus San Juan, yung former team ni Mike. So, yung question ko, yung 36 games, that's, I think 1 year yun halos, o more. Yeah. More If you, than more, one. more. If you include the preseason, parang 44. 44 with the Yeah, preseason yeah. games, tama? So,
ano ba ang mindset ni Coach Yong or anong mensahe niya in between nung 36, 44 kung isasama yung preseason? Ano yung, mamaya, you can chime in dito, Mike. Ano ba yung mga, kasi I'm sure minsan nauubusan ka na rin siguro ng sasabihin sa player, sa pre-game, sa post-game, sa practice. Paano mo ina-address nito, lalo na pag yung team mo, nandun sa ibabaw to sustain that? Sa akin, sa ensayo, lagi ko silang pinupush hanggang doon sa pinaka-max nila. And sabi ko nga sa kanila, kung gusto nyo akong magalit, mag-relax kayo. Pero Which nangyari ba? wala yung hindi pwede talaga eh. Sa akin kasi gusto ko yung maiksing practice lang pero quality. Kaya kung gusto mo mag-relax, hindi ka pwede mapunta lang sa Ginalit mo na ba? Siguro, ginalit nyo na ba? Kapag medyo May nagre-relax incident ka bang nga kami, naalala? meron yung game namin sa kay Coach yung nung Quezon eh. Okay. Napagalitan ako ng grabe galit ni Coach yung yun. Siyempre, yung game plan, gusto niya talaga nasusunod. Medyo na nagkamali ako sa game plan nun, kaya grabe rin yung galit ni Coach yung. Paano ba magalit? Sorry paano ba magalit si Coach Yong? Hindi. Siya ba yung tipong medyo maraming Verbal lang or physical Hindi, verbal siya sa grabe rin siya magsalita. Pero ipapaano niya sa'yo na parang gigisingin ka din niya eh. Na, Paintindi. ipapaintindi niya yun na gusto niya yung game plan, masunod talaga. Coach, I have a question. Kasi sa mga ibang teams na star-studded din like Quezon and Caloocan, usually may problema sila na how to balance the minutes kasi nga puro star. Paano mo na-deal yun sa Abra? Mas lalo na kasi malakas, like kahit sinong player ilagay mo dun, malakas eh. Paano mo dinideal yun? Sa akin naman, sobrang simple lang yung sinasabi ko sa kanila kung sino yung deserving na ng playing time. Ipakita niyo sa akin dun sa ensayo. Dun kasi ako nagbabasa sa ensayo. Once na talagang nakikita ko nagtatrabaho ako sa ensayo, all out ka sa ensayo, talagang binibigyan ko ng chance na magkaroon ng mahabang playing time. O di dahil na pag-usapan na rin ng mga usapang napapagalitan ba gusto ko lang matanong as an insider. Napagalitan ba kayo pagkatas nung Bataan game? Siyempre, lahat ng team kasi gusto kaming talunin eh. Oo. Kapag yung pa-relax kami, doon talaga, lalo na nung game namin nung Bataan, si Kong nagalit nun eh. Si Kong Mayor nagalit na kung ganun daw yung lalaroin namin, talagang may kalalagyan kami sa mga teams na remaining Tama namin. naman. Because diba, if you remember that game, no? Bataan really did well against Abra. Hanggang dulo yun. Hanggang dulo. Oo. Kumbaga, isa yun sa dala-dala ng Bataan para sa kumpiyansa nila eh. In fact, diba? I think last shot pang Bataan nun, pero medyo parang pang overtime yata, yung huling tinira. Kay Hubert. Yun Yeah. yung ata sa dulo parang gumawa si Dave no? Parang was that game? Yun ano? Yung Yeah, parang, that was it. oo, That was yun. Okay. Okay, so coach, syempre, hindi lang sa Abra nakapag-champion, no? Si Mike Ayon-Ayon at si Coach Yong Garcia, obviously, we know that they were both part of the first championship and only so far of the San Juan Knights in Season 2. Of course, under Coach Randy Alcantara at the time. But obviously, we know that Coach Randy and Coach Yong, basically, they are one person, no? Kumbaga, iisa sila ng takbo ng isip at that time, So, napa-champion nila ang San Juan Knights, which was also a new team in the league, no? At that time. Yes. Okay. Tama, season 2 pumasok yun. Obviously, Mike Ayon-Ayon was a big part of that championship along with Clarito, and then there was John Wilson, there was Larry Rodriguez, there was Orlan John Wamar. Wilson parang wala pa nun. Wala pa The ba? season 2, wala yan. Okay. Wala pa. Nandun na ba? Nandun na ba? Nandun na. Okay, yeah, sorry. Yeah, he was there. So nag-MVP siya nung season 3. Yeah. Season 3, tama. Okay. Macardona, Tama. no? Kumbaga, star-studded talaga rin yung lineup ng San Juan at that time. Sabi nga ni Orlan Wamar, third stringer lang siya nun kay Aaron Heruta at saka kay CJ Isit. Coach, yung talk about that lineup, no? Kung paano, kumbaga yung hawak mo rin ngayon, all-star din, no? Ano na yung pagkakaiba ng MPBL nung time na yun yung mga stars sa MPBL ng time na yon sa ngayon na ang babata na, ang lalaki? Anong difference para sa'yo, Coach Yong? Malaki yung difference nung before na nag-champion compare ngayon. Kasi ngayon, sobrang
daming players from mga PhilAm, from the States, then yung galing ng UAAP and NCAA. Yung first champion namin sa San Juan, actually nung nagpa-tryout kami noon, ang daming malalaking pangalan pero hindi namin nakuha ni Coach Randy dahil sa tingin namin hindi dun fit sa system namin. So naghanap kami ng mga fresh legs na nakita namin na makakatulong dun Tulad sa ni Clarito. system, si Clarito, Yeah. Mike Ainayon, Patrick Aquino. Tapos sinamahan na lang namin ng konting veterano. So kasi ang system namin is yung gusto ni Coach Randy na run and gun. So yun yung talagang nabuo namin. Sabi mo nga, Coach, naghanap kayo ng mga parang up and coming, no? Yes. Mga young bloods. And of course, obviously, at that time, Mike Ayon was fresh from PCU ba? PCU. Okay, Coach Elvis. Kayo, Tama? Coach Oo. Elvis. And I think Mike Ayon was one of those players na naabutan din si Coach Ato. Coach Tama? Ato. O yun. Mm. So, kumbaga, Coach Ato and Coach the Tolentino father and son tandem. Yes. The older tandem, because there's another tandem now with Elvis and Kyle. Yeah. But the older tandem of Coach Ato and Coach Elvis. Naabutan pa Sa rin. mga viewers, no, kung sa tingin nyo, nakakatakot na sa court si Coach Elvis. Wala pa yan sa kalingkiran ng tatay niya. Kasi Coach Ato. Sa mga kwentong naririnig namin, sa mga, lalo na sa mga dating player niya, no, sila Gabby Espinas, yan yung mga kasabayan. Ang dami Sila kong- Eves Sazon. Oo, yan yung may mga kwento nila dyan kakaiba na dito, ganyan ang distansya, makakaabot sa mukha mo yung mineral water. Okay. Doon na lang ako magtatapos. Okay. So, Mike, no, kwento mo sa amin, paano ka napunta kay Coach Yong galing sa PCU? From naglaro ko ng PBA D-League. Okay. So nakakalaban din namin sila Coach Yong kasi nung time sila Coach Yong. Tapos nung time kasi nung nasa San Juan, nandun pa si Coach Elvis nun Parang Okay. nandun siya nung time. Si Coach Elvis din nagdala sa akin sa San Juan nun. So kumbaga Assistant ano ka rin? si Elvis Parang sa San Juan? Nung Okay. nag-umpisa kami. Nag-umpisa? Oo, Oh, okay. Pero Okay. wala pang Marikina na. Tapos doon na na-build yung Marikina. Siya, nung magsisison Paalam na. Oo. Nagpaalam na. Nung time na Okay. yun, nakapirma na ako ng San Juan. Di na ako ma-pull out ni Coach Ni Coach Elvis. Elvis. Oo. Okay. So napag-usapan din yung CEU stint ni Coach Yong, no? Coach, konting kasi pag dumadating dito yung mga player, pinag-uusapan namin kung paano sila nagsimula as players. Di tanong na rin natin si Coach Yong, Coach? Paano ba nagsimula yung coaching journey mo, Coach? Kumbaga, ano yung pinakauna mong stint? Alam ko, basketball player ka rin, di ba? Paano ka nag-transition from being a player to a coach? Paano mo na-feel na, okay, meron akong path towards coaching? Last year ko sa NCAA sa Mapua, year 99. Mhm. Tapos sa year 2000, nag-reserve ako sa MBA sa Mhm. Batangas team. Kasama ko si Coach Nash Mhm. and Coach Eric. Coach Eric. And after nun, hindi na ako naka-renew ng contract. May plano na ako na mag-Dubai. Mhm. Tapos tinawagan ako ni Boss Danny Espiritu. Sabi niya, Yung, wag ka munang umalis. Maglaro ka muna dito sa Spring Cooking Oil sa Commercial League. Naalala ko yan. Kala Ricky ba to? Rico Fuentes? Yes. Okay. Tapos naglaro ako doon. Lagi kaming champion sa Commercial League. Tapos naglaro kami ng Shaba, Champions League, and ABC, Asian Basketball Championship. Mhm. Tapos after nun, nag-playing coach ako sa Laguna Spring Oil, year 2004. Playing coach. Playing As the playing assistant coach. Playing assistant coach. Okay. Then, si Boss Danny talaga yung nagbuhay ulit ng basketball career ko. Tapos bigla niya akong tinawagan. Sabi niya, Yung, kinukuha ka ng Batangas. Okay. Sabi ko, boss, okay na ako dito sa Laguna as a playing assistant coach. Sabi niya, hindi, kinuha niya, mag-head coach. Sabi ko, boss, ang bata ko pa, tsaka binuhay mo yung basketball career ko, tapos bigla mong papatayin. Sabi ko, then, sabi niya, hindi, Yung, kuhain mo na to. Sabi ko, boss, ang bata ko pa, 26 pa lang ako. Pinaribansi ka na kagad, di ba, Danny? Tapos sabi niya, sige, supportahan kita, tulungan kita. Tapos from there, nag-head coach ako sa Batangas. Yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-head coach ako ng Liga Pilipinas. Tapos noong 2008, sabi ko parang kulang na yung time ko sa family ko. Parang gusto ko nang
focus muna sa school. Ayoko muna ng home and away format na laging wala sa family. So, first head coaching job ko sa collegiate, yung Universal College. Sa Okay. Paranaque, maliit lang siya na school, NCRA and USAA. Tapos binuo ko yun, nag-recruit ako. 2 years na ako ron, pero naka-11 championship kami. Wow! Including Asian Universities Basketball. Ang middle name niyo po ba, Bill Russell? Bill Russell. Okay, wow! 11? Ilang taon po yun? 2 years. Wow! Halos lahat ng wow. tournament namin, NCRA, USAA, Yeah, he Okay. yun dominated. yung mga tournament Wow. namin. Tapos after 2 years, na-disband yung team. Oh. Inadapt naman ako ng Ayaw na mag-champion. inadapt ako ng Colegio de Santa Monica. Sinama ko yung 8 players ko from Universal College. Where is Okay. this coach? Sorry. Collegiate din. Sa Las Piñas naman. Okay. Dun sa USAA and NCRA League. Okay. Tapos pag-transfer ko ron, in 1 year, yung lahat ng liga, champion ulit kami, 3 championship. Okay. Tapos sa hindi ko alam na na-disband na naman yung team. Okay. Tapos inadapt na kami ng CEU. Okay. I think, sabihan na natin, wag po kayo mag-alala. Pag nag-champion ulit ang Abra, hindi po sila magde-disband. Unahan na natin. Okay, Sana po, okay. sana po. Hindi, Okay. sure yan. Sure yan. Okay. So, okay, coach. Doon ka rin nakilala talaga eh. Sa CEU mo na yun eh. Di ba? Na stint. Kwento mo sa akin yun, coach. Sa amin. Ano yung- Nung sa CEU, nag-start ako na head coach ng 19 under. Mm. Sila Aaron Hiruta, Okay. Jason Opiso, What year was this, coach? 2015. Huwag mo na tanungin yung year. Hayaan mo Hindi, na yun. naalala ko nakaka-tune up kasi namin sila Ah, noon. okay, okay. Tapos champion din kami sa NAASCO. Si Malik, di ba? Sa inyo rin Malik. galing. Si Oo. Malik. Galing Ah, UP. Si Aaron Hiruta pa yung nagpa-champion sa akin noon dahil kay Hiruta na padala ako sa Europe. Dahil Wow. champion kami. Okay. Tapos, Ano tong sa Europe, coach? Parang nag-represent Parang- kayo as a... parang Incentive. incentive from the Okay, boss. Okay. Tapos, yung second year ko, nag-recruit ako. Nandiyan na sila Orlan Omar, Mhm. Judel Fuentes, Okay. Mm. si Rich Ginetaran. So, yun. Sila yung nag-start ako sa 19 under. Mm-mm. Tapos, na-ask ko, yung lahat ng tournament namin, halos talaga nag-champion. Hanggang mag-college sila. 2015 to 2018, 18. no? Ang Yeah. CEU. I remember. Sa sobrang tagal ko nang kino-cover si Coach Yong, no? Ang dami na naming kwentuhan sa dugout. Palagi siyang merong player ko dati yan. Magkasama kami ng coach na yan. Ayun, yung player na yan, naging ano ko yan. Ibig ko sabihin, palagi siyang binabanggit ng players na naging coach siya at siya rin, halos yung mga players sa, like for example, Marquis. Di ba, coach? Saan ba kayo nagkasama ni Marquis? Sa Commercial League, Spring Cooking Oil, player ko siya. Even si Coach Nani, Larry Rodriguez, and Ronnie Matias, Okay, Jeff Taunera. Mga see? players ko sila before. Kalat-kalat na tong mga players na to sa iba't ibang team, pero lahat naging under And kay take Coach note, Yong. this was the early 2000s. Kasi Yeah. yung mga binanggit niyang pangalan, makasabayan ko yan eh. Okay. Fast forward to 2026, nasa MPBL pa rin. Oo. Lahat ng mga yung huling 4 na pangalan na binanggit niya. Meaning, pwede pa daw siya maglaro. Hindi. Nakita ko yung Ang highlights sinasabi, yan eh. ang sinasabi ko lang dito, puwera kay Marquis, wala na yung book namin, sila meron pa rin. Ba't Ronnie Matias? Naglalaro pa. Pero makapal pa rin ang buhok. Ganun talaga. Okay, tapos coach, alam ko meron ka ring close-knit relationship kay Alfred. Di ba? Batino. Mm. Saan mo naman Sa CEU din. si you Sa din? CEU. Kasi alam mo si Coach Yong, marinero ka pa coach, di ba? Nag-Marineros. Oo, Mm, marami naging- rin. Player at assistant mo ba si Jonathan o assistant lang? Assistant. Assistant. Ayun, And si sige. yung brothers ko, Juan oo. Gomez de Leon. Oo. Oo. Siya yung nag-MVP. Nag-MVP na. Oh. Pero finals kayo na, di ba? Finals. Sa Lasal. Oo. Ayun nga yung masakit sa akin nun. MVP yung players ko pero 3 first runner-up ako sa PBA. Okay, coach. So, just a bit, sa lahat ng ito, pag nakikita mo sila, coach, na syempre, gaganda na rin ang mga karera nila kahit nasa mga ibang teams. Kumbaga, meron na kayong na-establish talaga na relasyon din. Kumbaga, babatian pa rin kayo, nakikita pa rin kayo sa labas. Normal yun sa akin kasi pag player ko parang family ko yan. Inside and outside the court talagang suporta ako diyan. Mm, Talagang
iba yung relationship namin. Kaya pag nakikita kami parang Maiksang-ayon ka ba? kulang yung Okay, good. kulang yung maghapon para sa kwentuhan. Tsaka syempre, coach, pag may opportunity sa'yo, sila yung mga una mong naiisip, syempre. Iba yung may player ka talaga na alam na yung sistema mo. Tama. Si ang point guard nila last season, si Marwin, di ba? Player mo din yan, coach, di ba? Sa San Juan dati. Oo, San Juan, oo. yes. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Okay. So Mike, napag-usapan nga natin kung paano si Coach Yong as a coach. Syempre, alam namin na sa kanya ka rin after sa Tolentino era mo, napunta ka na kay Coach Yong. Pero ikwento mo sa amin yung naging journey mo sa basketball. Ilang taon ka nagsimula? Paano mo nalaman na player ka? Na gusto mo maging player? Kwento mo. Nung bata pa lang ako, meron akong yung scotch, alam niyo yung scotch tape? Yun, nagro-rolyo ako ng papel, inaano ko yung tape. Okay. Tapos, sinasabit ko sa wall sa bahay. Parang doon ako yung parang training grounds ko. Parang yun yung naging simula oh ko. my goodness, talaga? Parang doon ako nagsimula. Tapos, yung mga tito ko kasi, mahilig maglaro sa village, sa kung saan-saan. Okay. Doon ako parang nanonood-nood lang ako. Tapos, nung medyo lumalaki-laki na ako, sabi ko, parang okay din yung basketball Tapos, mga ilan taong ka nito nung na-realize mo? Mga 11, 12 siguro, Okay. nung time na yun. Tapos, nung nag-college na ako, nakalaro ako sa mga barangay. Okay. Nakita ko si Coach Ron J Enrile. Really? Dinala niya ako sa Letran. Tinanong niya ako na kung gusto ko daw maglaro sa college. So, pinapunta niya ako. Nung time na yun, si Coach Louie pa yung coach nun Alas. Pagkadating ko doon, kuha ako ni Coach Louie. So, next year, napalitan naman siya. Naging si Coach Kaloy. Ang naging assistant niya nung time na yun, sila Gerard Francisco. Sila Coach Yeah. Je. Nandun din si Coach Elvis nung time na yun. Tama. Oo, kasi Benilde yan Oo. Benilde boys. Oo. Tapos, nung nasa Letran ako, hindi naman ako na-line up Naging team B ako. Almost 3 years ata. Tapos yun, nag-boom talaga yung career ko nung paglipat ko sa PCU. Kay Okay. Coach Elvis na. Okay. Tapos yun nung nakalaro na ako ng NASCO, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nakalaro na ako ng D-League. Tapos yun paangat na MPBL to PBA. Okay. So yung naging experience mo as champion, kasama sila Coach Yong, sila Coach Randy. Kumbaga parang kasi pagkatapos na nag-PBA ka, 'di ba? Kumbaga parang ano yung nagawa nung experience na yun sa MPBL sa buhay at sa career mo, Mike? Sobrang laki nung nagbago yung buhay ko nung nag-champion kami sa San Juan. Kasi tumaas yung parang market ko Value noon, mo. yung value ko noon. Tapos nung nagpa-draft ako, nagulat din ako na nag-first round ako. Tapos yun tuloy-tuloy. Yung mga, kung saan lugar ka, parang nakikilala ka ng mga tao na, uy, kayo yung nag-champion nung MPBL. Parang ganun. Doon na yun. Among all the guests, if I may say, okay, napakabigat nung huling binitawan niyang salita. First time yan dito. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Oo. Totoo. Right? Yung pagka-champion nila sa San Juan. Yan. Sa MPBL. Ang question ko rin, ang dami ko sinaalala sa season na yon. And obviously, on the top of that, coach, syempre, undenial yung game winner ni Clarito. Na in my opinion, up to this day, is the best game-winning shot, championship shot pa. Di ba? Away, sa Davao. Pero siguro,
Kasi para sa akin, ang daming interesting character sa team na yun eh. Namely, Mac Cardona, John Wilson. Mga character talaga sila eh. Ano ba yung mga, Coach, you can chime in ano yung mga kwento kay Mac na nakakatawa, na naaalala nyo, o hindi nyo makakalimutan kay John Wilson, nagsuntukan ba yung dalawa, o baka yung ibang, yung mga gano'n na pwede nyo i-share sa amin. Kumbaga, ano yung Si Mike tumingin kagad pinaka-unforgettable? kay Coach eh. Hindi, si Coach Yung muna. Ano yung pinaka-unforgettable sa'yo nung season na yun, Coach? Yeah. Tsaka yung mga maaalala mong konting bagay tungkol sa mga players na Lalo na nandun. mga off-court stuff. Oo. Sa akin, yung Game 5 talaga. Mm-mm. Before the game, pagpasok pa lang sa venue, almost 1 hour kami bago nakapasok dahil Mm. sobrang daming tao. Mm-mm. Talagang ang hirap makapasok. Tapos, yun nga, nung yung na-shoot yung last basket ni Clarito, talagang hindi namin i-expect na magiging ganon. Kasi kami parang, nung last 2 minutes, parang, parang tanggap na namin natalo kami. Pero naisipan na lang namin na, sige, sonahin muna natin. Give up natin yung outside. So, from our defense, naka-stop kami, tapos naka-convert kami. Naalala ko Na- parang nagbadali sila tumira eh, di ba? May mga ilang questionable shots sila. Tapos parang doon kami nabuhayan. So, yung last shot ni Clarito talagang hindi ka makapaniwala na biglang Pumasok. shimot. Then talagang yung biglang nag-echo yung venue dahil sa sobrang tahimik. Na They talagang- silenced the crowd. This was in last shot. Davao. How was the last shot? That was yung transition ba yung coach? No, galing sa inbound. Inbound yun eh, di ba? Yes. That was a very famous, unforgettable MPBL trademark. Yeah. Before kasi mangyari yun, halos yung whistle ng referee hindi na namin naririnig. Sobrang Hindi- ingay na. sobrang ingay. Oo. Pero after nung final buzzer, talagang parang nag-echo yung buong gym dahil sobrang walang Nakakataas ng makapaniwala. balahibo yung kwento na yun. talagang Grabe. grabe. Mm-mm. Mabigat yun yung mabigat kasi doon. Hindi nila home court. They were playing away. Oo, That was in oo, Davao. correct. Mike, ikaw for sure, ikaw ang mas maraming experiences kasama ng mga players off the court, no? Yung mga tambay nyo nila. Ibig sabihin, kanino ka ba naging close nun? Kaila Makmak ba? Kaila John? Yun, yung dalawang yun. Kasi Maraming Dalawang kwento kami to. yung Maraming kwento to. Hindi, kami yung mga Si Coach magkakasama yung dun sa, natatawa natin. sa practice eh. Oo. Kumbaga, the wingmen, Sample no? naman. Sample. Mga koloko yung mga... Yung mga sinirang jersey ni Mac. Oo. Pwede Kapag Sige, walang yeah. foul. Bisa mo na dyan. Sobrang dami na naabonoan ni ata ni Boss Chris nung time na yun. Oo. Kasi, Kasi nasira yung jersey niya kapag, syempre, dala ng game na medyo na-frustrate. emosyon. Oo. No. Tapos, may mga times na nag-aaway yung dalawa, si Macmac tsaka si Wilson. Okay. Oo. Okay. Oo, Paano? pareho. Sample. Tanggalin mo lang yung mga mura. Hindi. Anong pinag-awayan? May times yun eh. Parang hindi ko alam kung si Macmac yun nasa loob, tapos nasa labas si Kuya Jan. Parang nakashoot ata si Macmac. Parang nag-aanuhan sila sa labas. Parang sila pa yung magkalaban. Matindi sa nga yun. sa Cebu game yun eh. Alam mo yun, dun Kaya- yun eh. Kaya kong intindihin nyo kung dalawa sila nasa loob eh. Oo. Ang mabigat yung isa nasa labas pa. Kumbaga, lakas na asaran eh. But obviously, no, both kasi wala ka namang hindi mapipili rin sa dalawang yun, no? Sa mga naging karera nila sa Both Philippine- established players. yes, sa Philippine basketball. One MVP in the MPBL. In Si fairness John Wilson. naman dun sa dalawa, kay Mac and Jan, talagang minsan nag-aaway sila even doon sa Ensaya dahil Mm. Yeah. gusto nilang manalo. Correct. Ayaw Yeah. magpatalo. Kumbaga, parehong Talagang- winner pa rin, no? Oo, winner Oo, din tayo. oo. Coach, nabanggit mo na rin, since obviously head coach ka ng Abra, may mga ganong insidente na ba na similar sa team na, kasi si Dave, nabanggit niya, yun nga, no, nakita namin yung competitive nature niya. Ayaw eh. matalo. Diba? Ayaw magpatalo. So, may mga incidents mga scrimmages na si Dave, I don't know, maybe with you, Mike, or somebody na ganun din na nangyari? Alam mo, sa totoo lang, Christian, doon ako natutuwa eh. Kapag may nag-aaway sa Ensaya. Okay. Kasi talagang makikita mo sa kanila na actually, lagi may nag-aaway. Nagbabalutan. Pero that's normal. Yeah. Ang gusto lang naman talaga nila, manalo. Manalo. Yeah. I-challenge yung isa't isa. Healthy competition naman. Pero after nun, ang sinasabi ko sila,
walang pusong mamon. Yeah. Walang Yeah. pusong mamon sa basketball. Banatan dito. Pero Oo. after dyan, iniiwan sa court yan. And Okay, go ahead. the validation is, yung San Juan, nag-aaway si Mac John Wilson, champion. Abra, ganoon din, champion. At papunta na ulit sa isa pang champion. May gusto kong tanungin kay Coach yung tungkol dun sa sinabi niyang pusong mamon. Pero bago yon nabanggit ni Mike kasi si Boss Chris na bumibili ng mga jersey ni Mac. Hello, shout out to Boss Chris Conway, obviously, no? Pero si Boss Chris was also part of that San Juan Championship at kasama pa rin nila ngayon sa Abra. Let me just add, sa tingin ko natutuwa si Boss Chris. Every time pinupunit yung sandong yun. Kasi alam ko yan ang negosyo niya. Okay. Mac, sige pa. Punitin mo ba? Ikaw. Ay, nako, okay. Ay, inimbitahan din natin yun si Boss Chris ngayon kaya lang medyo busy. So, isang araw, mag-guest din natin si Oo, Boss Chris. napakabait sa atin yan. Coach, yung pag-usapan mo yung pagiging pusong mamon, at the start of the season, no, obviously, we already knew that there were two towers coming in, which were Drex de los Reyes and Tucker Molina. And obviously, there was also DJ Fenner. But specifically about Tucker and Drex, no, kumbaga, alam lang namin na malalaki. Alam namin, no? Alam namin na may mga padating na malalaki. Pero syempre, hindi pa namin inaasahan at that time kung ano yung laro nila, ganun. And then, nag-start yung season, no? Nakita namin yung laro ni Drex. Syempre, kahit na sobrang laki niya, makikita mo na nag-a-adapt pa lang sa pagiging physical ng liga, no? Sa pagiging matapang, ganun. Alam ko, nagkaroon ng konting usap yan about no, kung paano mas papatibayin yung... Kasi napag-usapan mo, ayaw mo ng pusong mamon eh, di ba? So, paano mas papatibayin si Drex? Paano mas papatibayin si Tucker? Coach, bigyan mo ko ng... Kasi syempre, nanggagaling tayo kay J.O. Churen last season na talaga namang alam natin na matibay no, sa loob. So, kumbaga, paano yung naging transition mo, Coach, nung dumating si Drex tsaka si Tucker? Mga bata pa to, no? Very young, walang experience. Paano mo sila napapatibay hanggang ngayon? Sa ensayo, kailangan tutukol lang talaga and ituro mo sa kanila kung ano yung kung ano yung role nila sa team and extra time na talagang tinutukan namin kung ano yung gusto nila naming maitulong nila, especially sa defense or even do sa skills coach namin. Binibigyan namin ng extra time and binibigyan ko talaga sila ng go signal na kung open kayo, kailangan yung itira. Kasi pinapractice nyo yan. So yun naman yung sinasabi ko lagi sa kanila. Meron silang license to shoot or kung ano yung gusto nilang laro. Basta within the system. Kailangan mag-follow mo lang sila rin sa system. What's the, how is Coach Yong, Mike, pwede ka rin naman na dito, sumagot dito. Because obviously, coaches like different approaches, certain players, no? You mentioned Tucker Molina mix. And I remember nung game against San Juan, nung May 2, wherein he did not play well out of, costly turnovers. That's yung, so far, yan yung unang talo nyo, so far, yan yung huling talo nyo. No, and a big one. And a big one, obviously. No, how do you deal with si Tucker after that, Coach? Especially after a frustrating game after that versus San Juan. Kinausap lang namin siya na that's normal, darating sa player yan. Pero ang importante, kailangan tulungan niya din yung sarili niya. Ma-correct kung ano yung mali niya, especially sa ensayo. So, yun, binigyan lang namin siya ng kumpiyansa na makabawi. So yung after that game, so tinutukan namin siya, may extra training siya, tapos ginamit namin siya, binigyan namin siya ng chance na makabawi. So hope, yun yung maganda ron dahil after that loss, pinakita niya naman na kung ano yung Tucker Molina. May konting kwento lang ako kasi si Drex, nung una ko yung nakilala sa MPBL, nakita ko kumakain ng gummy bears. Sabi ko, okay tong pre-meal ni Tucker, ni Drex, gummy bears. Sabi ko gano'n. Tapos meron pa siyang Starbucks. Sabi ko, okay. So, nung mga umpisa gano'n. Pagkatapos, siguro nung medyo tumagal na, no, nakita ko kumakain, na lang, sandwich. Sandwich na yung pre-game niya. Tapos, tuna, parang gano'n. Sabi ko, asan na yung gummy bears mo? Sabi ko, di ate, kailangan ko na magpa-kondisyon. Totoo na to. Seryoso na. Ganun. So, kumbaga, yung sinasabi ni Coach Yong sa disiplina,
nakikita ko rin on the side, no, na kahit yung mga ganong maliliit na bagay na nagsisimula siyang kumain ng gummy bears, ngayon, healthy na ang Kaya yung mga kinakain player, ni kung Drex. napapanood niyo yung show namin, no, isa lang ibig sabihin ng kwento niya. Mag-ingat kayo pag si Mika nakita niyo na. Aha. Isusumbong niya sa buong bayan. Hindi, sinasabi ko lang na makikita mo rin yung difference, yung maturity rin ni Drex, no, na kung paano siya nag-umpisa, makikita mo rin ngayon na unti-unti na na-absorb na rin niya yung kailangan sa kanya. Kung ano yung hinihingi ng Abra from Drex. Mike, etong team na to, marami ka nang nasalihan na champion team, no? Yung San Juan team, grabe mga veterano nun, no? Yun na nga, napag-usapan mo, John Wilson, Mac Cardona, napunta ka ng PBA, grabe din, di ba? Pagbalik mo ng MPBL, napunta ka agad sa Abra. 'Di ba? Kumbaga, ano yung sa tingin mong maganda sa team na to kumpara sa napakadaming iba pang champion team na nasalihan mo? Kumbaga, bakit mo tingin nag-work etong team na to? Siguro yung mga players na kinuha nila Coach Yong, nag-all in sa system ni Coach Yong. Kaya parang nabuo rin kami. Kaya yun nakita naman sa resulta ng game kung paano kami magano, tapos kung paano rin sila yung mga coaching staff, paano kami i-push sa practice, kasi sila naman palagi naman nire-remind ni Coach Yong na yung preparation ng key ng success. Yun yung palagi niyang inaano sa amin. Kung di kami mag-prepare na maayos, may kalalagyan talaga kami. Kahit sino pa mga kalaban namin. At saka, obviously, backed up by a very supportive management, no? Palagi namin sinasabi dito, si Kong JB Bernos ang pinakamagaling manligaw ng magagaling na player. Di ba? Si Coach Yong. Kahit si Coach Yong niligawan. Oo, kahit Nasa si Coach matibay na team na to, nakuha pa eh. Oo. Dahil napag-usapan mo yan, let's talk a bit about yun nga, dati niyang player si Coach Tan, no? Tapos, syempre si Coach Tan ang unang nag-head coach ng Abra. Tapos nagkasama rin sila doon. Coach, a little bit lang doon sa relationship niyo ni Coach Tantan. Parang, kumbaga, mo siya di ba? Long time player mo rin. Before we forget, Mapua. Nag-coach din si Coach Yong doon. Di natin napag-usapan kanina doon sa mga chronological order ng experiences niya as a coach. So, quickly lang, Coach, yung nag-experience mo kay Tantan nung player siya, tapos nagkasama kayo ngayon as head coach. Anong pakiramdam nun para sa'yo? Sobrang sarap ng feeling dahil si Tantan nung 2008, pumasok ako sa Mapua sa Chief Deputy ni Coach Chito Victolero. Player namin siya. Nakasama ko siya ron. Tsaka yung mga banal, hindi naman iba sa akin yun. Parang family ko na yun. Especially Coach Joel Banal. Siya yung coach ko nung college. Tapos, after nung basketball career ni Tantan na nalagpasan niya yung naging sakit niya, nagdesisyon siya na mag-coach. So yun, nakasama ko rin siya dun sa Marinerong Pilipino, sa PBA D-League. And dapat sa Mapua din. Kaya lang yung time niya parang conflict dun sa ensayo ng Mapua. Tapos, nung Mapua Juniors, nag-sponsor sa akin tumulong si Kong JB Bernos. Bago pa lang magtayo yung Abra nun. So, nung naghahanap si Kong JB Bernos ng mag-coach, dahil nung una tinanong niya ako, sabi ko hindi pa ako pwede dahil nasa San Juan ako. Si Coach Jonathan yung talagang ni-recommend ko sa kanya. Sino to? Coach? Jonathan Banal. Okay, Jonathan. Okay. Coach, gusto nila malaman yung goals mo for Abra. I mean, alam ko nag-champion na kayo and you're in the verge of being the second team na magba-back-to-back. Plano mo ba Parang may conviction yung second team kasi first ka. Hindi. Plano mo ba mag-repeat or talunin any records? Ano yung goals mo for Abra? Ang sa akin naman, kung ano yung nasa harap ko ngayon, talagang tatrabahin ko lang. So, kung nandito kami ngayon sa may chance na back-to-back, ito muna yung tatrabahin ko. Siguro yung iba, hindi ko muna iniisip. Dito muna ako nakafocus sa back. Pwede ko na ba diretsuhin si Coach yung Coach? Sino sa tingin mo ang mga prospect na makakalaban mo? Kung sakaling Kasi si Dave talagang specific eh. Hindi ako sure na napanood niya, talagang sinabi ni Dave, Quezon ang gusto niyang makalaban ulit. Si Dave to So, go Mick. Quezon ba or San Juan?
No, Parang- Quezon. No, sa Di pa- national Sa final. national Ah, finals. pero Oo. he mentioned gusto niya i-rematch yung San Well, Juan. kasi si Mike Phillips. Pinapauwi ba naman? Oo. Di ba? Sabi niya, Oh, yeah, Mike oo. Phillips, pwede bang umuwi ka muna isa ulit? Ano lang ako sa'yo, re-rebanse lang ako. But yun, Coach, I mean, for you, siguro 2 or wag naman nating i-ano si Coach yung na isa lang. O, di ba? So maybe like the top 2 na tingin niyang kung sakaling they will make it to the national finals again, who do you think? Sino yung may in-expect Oo, niya? or yung parang tingin mong pwede mong makalaban sa South. Parang ang hirap sa South kasi mas mahirap yung North eh. Oo, sa bagay, Bago ka dadaanan muna makarating niya sa yung North. national, talagang yung sa division, mahirap na talaga. Mm-mm. Lalo na yung nasa top 4. Mm-mm. Coach Louie Gonzalez, Coach Alex, Coach Gerson. Mm-mm. Talagang doon pa lang sobrang hirap na Oo nga. talagang iba talagang Mm-mm. parang chess match. Mm-mm. Pero sa South talagang dami ring malalakas na team. Mm-mm. Nandyan yung Quezon, Mm-mm. Batangas, Jensen, and Binyan. Mm-mm. So, yung top 4 sa North and South talagang mayroong chance na So, kumbaga, Coach, ang manalo sinasabi mo, etong season na to, you admit that it's definitely much stronger than last season. Nakita naman natin sa mga dinagdag nilang players No. from last year. Talagang nagpalakas sila. Sabi nga ni Dave kung naalala niya yung sinabi ni Dave Ildefonso, sabi niya, kita naman, nagpalakas yung ibang team. Pero kami, nagpalakas din kami. Oo. Ayaw talaga Ayaw talaga magpatalo, eh. Ayaw talaga magpatalo. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. Okay. Coach, palagi namin to hinihingi sa aming mga guests dito. I guess gusto lang namin na tanungin kayo kung anong gusto nyong ipangako sa mga Abra fans para sa taon na to. Ikaw muna, Mike. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Sa fans, kila kong JB, anong tingin mong, yung aabutin nyo? Sa Abra Weavers fans, kanila Kong, JB, and Kong Ching, pinapangako namin na makuha ulit yung second title ng Abra. Basta gagawin lang namin every game na all out kami para makarating ka ulit tayo sa national finals. Straight to the point. Uling tanong, Oh. since kasali ka sa 3-point shootout, ikaw ba mananalo? Mahirap eh. Ang dami rin O sige, mabilisan Mabigat lang. din Dahil yun maganda yung topic mo eh. Obviously, he is here because he is part of the 3-point shootout, Yes. no? Sino sa tingin mo yung mga mahirapan ka dyan na makalaban? Na tingin mong Si Orlan. Okay. Orlan, Mark, andyan pa si Judel. Oo. Matindi. Magpa-practice No. ka naman para dyan. Magpa-practice naman. Mahirap mag-expect din kasi kung Oo. Kasi ang mangyayari daw ngayon, I don't know if they will change it, but according to our good friend, Parang may CPT. surprise guest ba? Hindi. Hindi. Parang meron. Parang meron. Parang meron. Parang meron. Parang na legend, no? Pero, ang magiging gagawin yata, hindi ko alam kung papalitan ba or what, isang round na lang. Oh. Unlike last year na 2 rounds. Isang round na lang, tas yung top 3, yun ang Final round maglalaban. agad. Okay. So, tama si Mike. Meron kang Mark Cruz. Meron kang Orlan Wamar, Judel, siya. Meron pang iba. Nako. Routine sa shooting. 1,000 made a day. May ganun ba si Mike Ayon? Ginawa namin yung routine ni DJ. Okay. Na Which parang is? Beta Pro. Okay. 10 made, tapos every miss, parang -2 ka. Every miss, -2. Every So, practice to. Kami ni Coach doon. Okay. Mga fans natin, yung mga gusto nila malaman eh. Oo. Para magaya. Di ba? Kayo, tinututukan ka talaga ni Coach Don. Don, So- Coach, shout out Coach Don Uro. Oo. So may ano ba to? Parang may fastest time ba to? Kasi syempre, Nung na-try namin nung second time, inorasa namin ni Coach doon eh. okay. Tapos, yun na, parang may inaano na kailangan gantong oras lang. Tanong. Who holds the record? Hindi, tanong. Okay, go. Hahatiin ba niya yung mapapanalunan niya kay Coach Don? Okay, Coach Yung, kayo po.
I mean, what do you want to say to the very, very supportive Abra fans? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Kong JB Bernos and kay Kong Jimmy Bernos sa tiwala at suporta nila sa team. Parang pamilya talaga sila para sa amin. And pangalawa, nagpapasalamat ako sa lahat ng Abreños sa dasal and suporta na binibigay sa Abra Solid North Weavers. Ang pinapangako namin na ibibigay namin lahat para maproteksyonan yung championship. Can I just say this quickly before we go to our next segment? There was one time when we talked to Coach, to Boss JB, Kong JB, and we said, Coach, Boss, ang galing talaga ng team mo. You have the best team. Alam mo sagot niya? I have the best team because I have the best coach. I will never forget that. Tamis. Sinabi yan ni Kong JB sa isang interview niya. Okay! So, Mike, tulungan mo kaming mag-imbita para sa ating all-star game, no? Kung saan kanila mapapanood doon na pinaghahandaan mo na. Iniimbitahan po namin ang MPBL fans tsaka ang Abra Solid North Weavers fans na manood sa August 29 sa Inares, Montalban. Mag-participate ako sa 3-point shootout. Yan. Coach Yong. Inaanyayahan ko po kayong lahat na supportan yung MPBL All-Stars sa sa August 29 sa Montalban, Rizal. Please support the North team. Ito na po yung Revanse. Yun! Yan! Medyo Ganda! in-expect ko eh. Ang ganda. Okay. And now, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games. Starting off with August 13 games. Go ahead, Joe. Marikina, Dating team mo. Marikina current team and mo. Manila, 108-2, sadly, 84. The Marikina Shoemasters dominated the Manila Hindi ka mo Batang kasan Quiapo eh. from start to finish. Huwag mo na lang tanong yung points ko dyan. To finish and secure the wire-to-wire 108-84 victory, building a massive 86-59 advantage by the second half. Marikina comfortably cruised through the remainder of the contest. Homegrown standout, my guy, Jomel Landaya proved a massive spark off the bench, draining 5 3-pointers to finish with 22 points and capture the player of the game honors. This was a crucial win that allowed the Shoemasters to improve their record to 7-15, effectively keeping their playoff hopes alive in the North Division. Paparebansi kita. Sige na. Ilang points ka rito? Ay, huwag na. Talo naman. Pero ako nakita ko pinost niya. Ilan nga? Ilan? Pakisabi. May 20 ba? 27 lang. Yes! Sorry. Yes. So sinasabi mo kung wala yung 27 na yun, mas tambak pa. Okay, go ahead, Okay. Coach. Okay. Pasig, kalaban ng Negros. 100 Pasig, panalo sila rito. No? 10 lang, ha? Dumikit ang Negros. Pasig City successfully snapped their painful losing skid by claiming a much-needed 100-90 victory over the Negros Hacienderos in the nightcap. Unlike their previous games, where they fell short at the end, Pasig displayed impressive composure down the stretch to finally pull through. Jacob Galicia anchored the team with a monster double-double performance. Jacob, nakikinig si Coach Yong yun. Baka pwedeng next year. Racking up 25 and a towering 18 rebounds to rightfully earn Player of the Game honors. The vital triumph kept Pasig's postseason dreams firmly intact, improving their standing to a 9-10 record in the competitive North Division. Sino pa ba ang best player? Siyempre si Jacob Galicia, 25, 18, and 2. Curious, why isn't he part of the All-Star? The way he's putting up, si Jacob. Well, ano kasi, kino-consider din yung winning no, sa record. Pasig Aside from the individual na stats. Pasig, same nung Marikina, medyo yan yung mga mid-tier below teams like that. Okay. The San Juan Knights unleashed an offensive masterclass, completely demolishing the Emos
With a staggering 120-77 victory, San Juan established their dominance early on and relentlessly poured on the points, extending their massive lead throughout the second half. Patrick Sleet and James Kwekute led a highly efficient scoring attack that simply overwhelmed the struggling Imus defense. The commanding 43-point blowout allowed the Knights to improve their stellar record to a 17-2 and maintain their top position in the North Division. James Kwekute, who was injured for a bit at the start of the season, he is okay now, ready to go against the Abersoil North Weavers one day? Or maybe Caloocan or whatever? Maybe. Okay. Pero feeling ko there you go. excited na si Coach. Nabanggit niya si Coach Louie, di ba? Kanina ilan. If the playoffs started and then second round, let's say makita sila. Feeling ko excited na siyang ilagan, abra, ilagan. Tama ka. Okay. Go ahead, Joe. Pasay versus Marikina 87-69. The Pasay Voyagers secured a convincing 87-69 triumph over the Marikina Shoemasters to strengthen their position in the tight playoff race. After a competitive opening quarter, Pasay utilized a strong second half surge to successfully pull away to build an insurmountable lead. The Voyagers relied on a steady offense execution and tight defensive stops to comfortably cruise toward the 18-point finish. Conversely, the tough loss dropped the struggling Shoemasters to a 7-16 record, further jeopardizing their postseason aspirations in the North Division. Teammate mo to dati? Yes, former champion Renz Alcoriza, player of the game with 12 points, 6 rebounds, and 4. Is he your guy also? Like Yes, Dayan? I rode with him every day. Renz to has train. been doing so well. Galing Okay. nito. Magaling to Alcoriza. Yeah, before we move on to the Rebanse Player of the Week, hindi kasi natin nasali dun sa list, but I must say, one of the best games this season happened this week. Gensan versus Caloocan. I mean, obviously, there was an Abra versus San Juan one day, no? There was a Binyan versus Abra one day, but that Gensan versus Caloocan game was just so good till the end. There were a lot of things happening besides the score, besides the physicality. There was some, little conversation between Coach Elvis and Coach Jerson at the end of the game. You'll see it if you watch it, know. That game was just so dramatic. It was so exciting, no? Especially, like, I was there, I covered it, but even everyone that watched on TV, we had so much comments in our page. Obviously, Gensan won that game. Yeah. So, gusto ko lang siyang madagdag dun sa mga mafe-feature na game. Yeah. I agree with you to an extent. Yeah. But Because I thought in terms of quality of game, I'm still going for the San Juan Abra game. Yeah. Okay. definitely. Because, that to me was a game na supposedly dapat sa Caloocan na. Yeah. But because of the lack of composure, the unsportsmanlike fouls that resulted into numerous free throws and they lost by 3 or 4? Something like that, right? So I thought that game, Caloocan yun. Yeah. But in terms of the drama, especially the post-game interview, minus the one who was interviewing Fontanilla. Excuse me. But I will say, the best interview this season. Yeah. Joshua Fontanilla. Like, so much I had to repost it. That was my first Yeah, I saw. post of an interview. And once again, just The- unfortunate she was a part of it. So go. Okay, go ahead. So I think with that saying, you're the Bansa player. And wait. By the way, Joshua Fontanilla, the Former. UST Oh, Growling okay. Tiger. 1 and 10 Okay. yan. Okay. Okay, so my Rebansa player of the week, I'm gonna have to go with Renz Alcoriza. Okay. Alcoriza. Because he's your guy. Yes, biased, but because he just entered Pasay during the trade season and he made the biggest impact in the team. He's got a lot of player of the games and he's been putting up the record of Pasay. That's so true. I agree. We have That's to true. I Yung agree. game nilang Yes. kalaban ng Batangas at home na they won double digits. Yes. Parang siya rin ang best player Yes, nun. he was. Tsaka yung may kawayan ata rin. Tama. Anyway, mula nung dumating siya, Mhm. parang nakakailang games lang na hindi siya yung Mali. best player. Mula nung nahiwalay siya kay Joe. Okay. Well, my pick, it's an obvious one. Yeah. I mean, Joshua Fontanilla. And it's not only because he's a former Growling Tiger. 3-minute mark, nasigawan siya.
isang bagay na very familiar si Coach Yong gawin sa mga player niya. Nasiguan siya ni Coach Elvis. At familiar din si Ayon-Ayon. Nakita sa TV Oo. And some players, and Coach, you would agree with me on this, tumutupi sa mga ganung sitwasyon, no? Lalo na pag medyo may pahiya factor. Napahiya. Di ba? Kasi ibang coaches medyo conscious pa sa ganyan eh. But at the heat of the moment, nakita sa camera, 3-minute mark, crucial yung game. Pinasok siya ulit, parang walang nangyari. So that, yung kakaiba yung mentalidad nitong batang to, it's like he wants to prove something. I don't know what it is. Okay? And to top it all off, again, the best interview so far this season. Talaga naramdaman ko yung heart niya sa interview na yun. Yeah, I agree. Pero to be fair, si Coach Elvis kasi, pag sinigawan ka niya, that means babalik ka nun. Sige, since Oo. nabanggit mo na rin, ang nangyari kasi noon, no, may sinabing manghang na salita itong si Joshua nung nakasalubong niya yung referee. Sa harap. Sa harap ni Coach Elvis, and they paid for it. I think nabigyan sila ng technical. Ayun. Inabot siya ng pangsakatutak na mura galing kay Coach Elvis yun. At tingin Pero ko, binalik siya. Yun ang importante. Oo. Yun ang importante. tingin ko, alam ni Mike Ayon-Ayon kung anong mga mura yun. Oo, alam Oo. ni Mike yun. Alam niya. Alam ni Okay, Mike then yun. obviously, I will go Ang with... tantong lang doon kung English o Tagalog, Coach. Kasi may DJ Fenner na eh. Oo Malagay ko yung nga, English oo, natutunan na rin ni Coach eh. Oo nga, Coach. Paano ka ngayon, ano? Ang dami May mo Tucker nang... Molina na rin. May talker ka rin, ano? O kaya naman. Nakita ko na sa mata niya. Okay naman. Oo, oo. And, Naiintindihan ka naman nila. Nakikita naman sa record na Sa nagkakaintindihan mata. sila. Okay, obviously, I will also go with Joshua Fontanilla. I had questions prepared actually for that interview. Obviously, we always have questions prepared. But I just let him speak. Because, his emotions, his facial expression already had so much in it that I didn't have to do so much actually in that interview. Mga kaibigan, that's rare, by the way. Yeah. Lagi kasi nagpapayak ng lalaki. Hindi. Grabe ka naman. Wow! Joke! Wow! Alam mo, Wow! sa dami ng episodes natin, Grabe ka Ay, grabe. naman. No, but I believe that a part, or I don't know if most, but a part of his emotions was obviously because he went against his former coach, Gerson Cabiltes. And Maybe. Yeah, maybe. that he mentioned in the interview. Yeah, na he said na, Hindi niya alam paano maging approach niya before hindi the niya game. alam. And I didn't even lead the question to that scene. Hindi But nasa heart niya. nasa heart niya eh, no? Mm. So I let him speak. And obviously, not directly to Coach Gerson, but obviously, Josh has been feeling the attention this season because obviously the seasons before he was mostly, a sub or, mostly on the bench. But this year, Pangasinan, third stringer pa siya. yeah, so Halos hindi nakakalaro. this year he is getting all of these opportunities from Coach Elvis. The trust that Coach Elvis is giving him, pinapalitan talaga ni Josh ng buong buo. Naglaban na ba kayo? Jensen? Yeah, naglaban na sila. Wait, sorry, you said Yeah, that was in Bulacan. he didn't Naalala ko yan. know how to Naalala ko approach Coach Gerson. Yeah, he said it in the interview. He said, hindi ko alam kung Maybe aapiran it's ko ba because, siya. alam mo to, di ba si Coach Elvis, bago laro, ayaw niya nag-uusap pa sa kabila. Ayaw niya yung not a single word to anyone if you're against them. Old school. Maybe that's also possible. Insight. Good job, Joe. Baka. But anyway, in general, yun. Sismoso ko na rin ha. And then, obviously, di ba, parang he was always like a Robin to Hesed Gabo, di ba? But that game, no? And I He think, was Batman. yeah, in that I game. mean, he really Superman. made, better. Yeah. he was really good in that game. So yeah, I would also give it to Josh Fontanilla. Okay, upcoming games on August 21 on Friday, Basilan versus Negros, Cebu versus Mindoro, and then Gensan versus Mekawayan. Ganda to. Maganda tong Cebu versus Mindoro tsaka tong Gensan versus Mekawayan. Yeah. Okay. And then on the 22nd, magbabalik muli Ito yung sa court sinasabi ni Coach yung kanina. ang Abra Solid North Weavers kalaban si Jay Collado at si Sabi niya ng J.R. laro nito Oligario. Itong Oo. Sabado. At si Shaq Alanes na hindi bumababa ng 20 points ang score.
napakaganda ng susunod na game. Parang gusto mo ikaw na maging scouting agent nila. Binibigay mo na. Pangalawang laro ang Ilagan versus Rizal. Napakaganda rin. At mas maganda pa ang third game kung saan maglalaban. Nakabalik na ako niyan. Oo. Si Orlan Wamar, si Harold Alarcon versus Pamboy Raimundo, Carlo I'm Lastimosa. excited to cover that. Napakaganda. Wait. Before we end this, Joshua Fontanilla was just declared to be the player of the week on the official MPBL page just now. Paano nang... I saw ba? it before Bluetooth we ka ba? went on air. Ba't ganun? I saw it before we went on air. Ang Okay. hirap eh. So ito. May binabayaran sa loob to. May inaabutan to. So ito, ang gaganda ng games natin sa Saturday. Kaya please, wag niyong kalimutang tumutok sa MPBL. And next Saturday, meron na tayong All-Star ata, no? Next Saturday na ba yun? Oo. Next. Next Saturday. Okay. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat po sa aming mga special guests, Coach Yong Garcia and Mike Ayon, who promised to try and get back the trophy this season sa pagsama sa amin sa isa na namang napakasaya at maaksyong kwentuhan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episodes first on YouTube and Spotify. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito, hindi lang mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game, respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Abesamis. I am Coach Christian Luanzon. Joe Gomez-Eliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse! Yan ang laro, yan ang kwento, yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot dahil ang basketball hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.